ng niyog, lumalapit. Pagtingin niya, cobra talaga, ang laki. Ang haba, ang laki. Pwede ba king yan? Sabi niya, ang laki talaga, tas nakagano na, tas Game. Mga kaibigan, papunta po tayo ngayon ng Alitagtag, Batangas. Ang sitwasyon doon, mayroong mga ahas na nagpapakita sa likod mismo ng mga bakuran ng mga bahay. Tignan natin kung anong magagawa natin. Mamaya interviewin natin sila, Kap. Tara. Mga kaibigan, nandito na tayo sa Barangay Alitagtag. Mga kaibigan, masyado ako natagtag talaga. Diyos ko po. Dito tayo sa Barangay Alitagtag. Kay punong barangay. Yan ba si Michael Ocampo, yung punong barangay. Kaya si Kapitan naka-vlog po tayo. Magandang tanghali po. Welcome po dito sa amin. Pagkakita ko kayo ay aming nabala. Ayan, si Barangay Gap. Ano po yung sitwasyon dito, sir? So, Ariho ay tinawag sa akin nung aking mga residente Opo. sa barangay. Ay, ang naging hakbang mo namin, pinalam namin sa Minro. So, hindi naman daw po pwedeng basta kung sino lamang ang maghukay o manghuli. At pinakontak ko kayo sa amin. Meron na po tayo rin ng representative. Ng Minro. Paparito na po, nagdidihis Okay, thank you. So, tayo muna ngayon, no? Parating kayo din sa amin. Nagkando ng palagi. Ngayon, ay, mapakain na tayo. Kakain muna tayo para may lakas. Barangay Alitagtag. Barangay mo sa po, bayan na Alitagtag. So mga kaibigan, hintayin natin yung taga Menro. Bali, kasama natin sila sa search and rescue kasi malayong lugar nga po ito. Okay, wait niyo po. Kasi nung isang dalawang buwan, may nakagat na akong konsyel ko, nakagat ng ahas din. Buti na lang at walang rabies yung nakakagat at hapon na. Tunay nga gawin yung ahas pagkahapon ay wala nang kamandagalot. Hindi po, meron pong mga ahas na kahit yung cobra, hindi siya nagdi-deliver ng kanyang venom. Ang tawag doon ay dry bite. Kahit na hapon, kahit na anong oras po, lagi silang may venom. Kaya lang, ang problema, minsan ayaw nilang ilabas yung venom nila. Una, maaaring nakakain sila at nagamit na yung venom. O pangalawa, maaaring nagsished sila kasi minsan kasama sa shedding yung kanilang fang. Yun. Maraming mga dahilan. Maswerte pa lang yung aking konsyel na yun, at Opo. walang venom, hindi nag... O kaya baka mamaya rat Hindi snake nag-release. din yung nakakagat sa kanya, yung walang kamandag na ahas. Kaya maganda nga po, may snake awareness tayo na may lunsad dito, makapagturo ako ng iba-iba yung klaseng ahas na may kamandag at wala. Pati na rin yung kung paano i-handle yung sitwasyon po. Ayaw naman na namin dumating sa puntos na pag may nakagat na ulit, saka pa kami action. So, bagamat hindi ho natin maubos yung ahas, Alam natin kung anong gagawin. alam natin ang magiging... Bali dito po sa inyo, sir, pag may nakagat, saan nyo dinadala po? Dinala ho na yung nakaraan ho, dinala namin sa albularyo, and then pagkagaling sa albularyo, nagsigurado kami, dinala namin sa RITM. Kasi napakalayo nga mga kaibigan. Tignan ninyo napakalayo ng RITM, Alitagtag, Batangas to. So sinisikap na po natin na magkaroon ng mga facilities malapit sa mga probinsya. At meron na pong mga tutulong sa atin na mga opisyal ng gobyerno. Hindi ko pa pwede sabihin yung pangalan, pero katulong ng ating Department of Health yan. Pinaprocess na po yung pinakamagandang pasilidad para yung mga
nakakagat ng ahas, napakalayo ng RITM, may mas malapit silang malalapitan para ma-inject sila ng anti-venom. Yan, hindi naman po nagpapabaya ang ating pamahalaan po. Ayan. Tsaka yung snake awareness po, dapat malaman din ng mga tao para maiwasan yung pagpasok ng ahas sa loob ng tahanan natin. Kasi sobrang init oh. Matapang ako ng ahas ngayon. Hindi oh, pagka mainit po, mauuwing kasi yung mga yan eh. Nalabas. Siyempre sa lungga lang sila, expose sila masyado sa init. Kailangan kasi balanse ang katawan nila eh. Cold-blooded animals po yan eh. So naghanap sila ng komportableng lugar. Ganun. Tapos yung kanilang mga tirahan, sinasakop na rin ng tao. Ginagawang mga farm ng manok, ginagawang mga subdivision. Buti na lang at kayo nakakontak namin. Nagtiwala agad kayo sa amin. Hindi, okay naman po. Lagi naman. Minsan na nga ako, nakakarating kami Samar Leyte. So mga kaibigan, meron karanasan na tungkol sa si ma'am. Ma'am, paano ba yun? Kwento niyo nga ma'am. Ang kapatid ko po ay tumawag sa akin. Sabi niya, bumalik na kayo. Huwag ka nang tumuloy. Sabi ko, bakit? Basta, huwag ka nang tumuloy. Sabi ko, malapit na, malayo-layo na kami, mahirap nang bumalik. Sabi niya, siya, kung ikaw ay talagang hindi na makakabalik, ilibing mo yung mga damit mo pagdating mo. Sabi ko, bakit? Basta, gano'n na lang gawin mo. Di para kaming malapit na mabangga, ganyan-ganyan. Hanggang sa nung nasa bahay na kami, wala naman nangyari. Sabi ko ako, pero pinalibing ko rin ang mga damit ko. Tapos, nung makakain na kami sa bahay ng pinsan ko, dahil hindi pa nga kami makapag-ayos sa bahay, wala pang lutuan at galing pa lang evacuation. Pag ano ko, nakasalubong ko yung pinsan ko, sabi ng pinsan ko, siya, nagkwentuhan tungkol sa El Canal. Magsa-summer din na rin. Nakatambay kami sa may kanal. Anak ko nakaupo, pinsan ko katapat ko. Sabi nung anak ko, akala niya may palapa ng niyog na nakaganon. Ang palapa kasi ng niyog, ang hugis parang nakaganon. Sabi niya, ay yung palapa ng niyog. Sa isip daw niya. Tapos, di nandiyan ako sa kanal. Siya nakaupo sa kanal. Tapos sabi niya, bakit pala, paglingon niya uli, ang lapit na, bakit pala pa ng niyog, lumalapit. Pagtingin niya, cobra talaga, ang laki, ang haba, ang laki. Pwede ba kinyan? Sabi niya, ang laki talaga, tas nakagano na, tas dumaan sa ilalim ko. Pagdaan niya sa ilalim ko, yung cobra, sabi nung anak ko, Mami, ahas! Gagano na sa kanya. Pag ganon sa kanya, ang bilis nung pinsang ko, natusok agad siya nung kawayan na may tinidor. Yun daw handa niya sa ahas kasi nga malimit doon, may mga ahas doon sa amin. Tinusok niya yun, umahano niya parang kasi isang ganito pa. Tapos yun, sabi ko siguro yun yung sign kung bakit sabi ng ate ko, ilibing mo yung damit mo lahat. Kasi nung makaalis daw kami, nag-alulong yung mga aso doon sa tinitirhan namin, yung pinag-evacuate namin. Sabi niya, nung pagpasok daw niya ng bahay, narinig niya akong kumakanta sa kwarto. Wala naman ako sa bahay at kaalis ko nga lang po. Di siguro yung sign na baka kung hindi daw na kontra, sabi ng mga matatanda, kung hindi na kontra, baka yun ang pumatay pala sa akin. Dahil okay naman yung way namin pa uwi. Pero, nakaligtas naman kami. Kaso, yun pala yung muntik na. Naunang ililibing na yung damit ko kaysa doon sa kung posibleng kagat sana ng cobra, pero sana hindi naman. Yun yung naranasan ko na first time ko makakita ng ganun kahabang cobra. So mga kaibigan, nandito na tayo sa lugar kung saan marami daw lumalabas na mga ahas. So nakita niyo sila. Kaway kayo, kaway! Shout out! Ayan. Nakita kayo sa Facebook. Kayo. Si Kapitan. Ganyan po kadami ang tao dito sa amin. Kaya kailangan nung mahuli ang mga delikadong yan. Meron po tayong kawali ng barangay nyo na pwede natin makatulong pag asada. Oo, di ba? Tara po. Hello po! Out.
So mga kaibigan, nandito po tayo sa isang lugar kung saan meron nakitang cobra na nalaglag sa ginagawang septic tank, mga kaibigan. So pupuntahan po natin, kasama natin sila. Oh. Tara! Oh, yan mga kaibigan. Tinitignan nila. Adeline, kaya mo ba yun? Oo. Wala kumuha. Wala akong vlogs pa eh. Adir. Yan ang sungay. Ayun mga kaibigan. Oh. Biruin niya yan. Ayan mga kaibigan. So mga kaibigan, ang bala kong pakuhain yan si Adeline kasi medyo mabigat na po ako. O, sige po, i-camera mo. Si Bakal. Si ako na. At kuya, baba yung ano. Nasa ilalim. Ano, Baka mahulog kaya Ariana. Diretso ka din yan. Inaahon pala yun. Hindi siya makaahon. Ayan, so ayan mga kaibigan, dami na nanonood. At baka dito ka dyan, di makakailos dyan. Ayan, siyan sila. Oh. Yan. Malalakas Yan ate, ingat pagbaba. Ayan sila. Hi po! Video. Video nyo. Yan, tutok lang nga. Ito na, naka-video ako. Binibidyoan kita. Ang tiba namang ari nakikipanood. Hindi nga makaakyat. Nakakaya? Yung ano, yung... Hindi mo na ilalapit yung camera dito pa? Hindi na. Bumaba ka. Ingat ka ha. Yung. Paano mo ngayon napupunin? Ha? Ano sa ko lalagyan ko? Palak. Ay, akit ka muna dito. Akit ka dito, hawakan mo yan. Yakit ang ahas. Layo. Yung hawak mo, Adeline ha. Dalihan mo Henry. Ala, nasa ilalim. Dalihan mo Henry, oh, yung nadadulas na yun sa kamay mo. Laki. Paus-us kayo dyan ha. Mula kayo. Sige. Hindi mo ginagaya yung idol mo eh, si Princess eh. Oo, yung si Princess nga, Princess nga eh. 360 pa. 360 pa yung ano. Papaturo ka kasi kay Princess. Sige na. Ginayon pa. Si Princess Tuklaw. So yung mga kaibigan, ang daming mga ano. Kuya, din yung video. Eh, try nga pa. Ano nga? Hindi nga kami din. Hindi na. Kaya mo? Natakayatain ka ngayon daw. Bro, yung naman patas. Bro, dahil dito. Tumaw na ako, bro. So yung mga kaibigan. Try mo, Oh, try mo yun. din eh. Camera girl, ikaw na to. Oh. Replay. Interview natin si Sir. Kuya, paano ba na? Grabe, laki yung lapad ng ulo. Oh, wait lang. Kulot! Oh. Pagod ako. Kakapicture lang sa akin pa yung Kapay sticker daw. Oh, boss, ito po yung ano, may-ari ng bahay. Boss, ano masasabi mo, boss? Thank you. Humuli ng kubra. Ayan siya. Team Cobra. May gusto kong batiin sa mga kaibigan. Binabati ko si Tito Rodon, Bautista, taga-bawal. Mga sigapitan. Kapitan, Ninong Michael Ocampo, Ayan. ng Muson Segundo. Ayan. Ilan po. Si Mayor. Mayor Dingdong Pongus ng Alitagtag. Ayan. Ito. Okay, tara. Yan naman. Sino may sticker?
Ako. Ayun, may sticker. Sticker. Pa-update na. So ngayon mga kaibigan, natapos yung ating mission. At ito ay ito turn over natin sa may kapangyarihan. Sige po, thank you very much. Mga kaibigan, dito kami sa isang farm lot na hindi na pinabanggit ang pangalan. Kasama ko si Baitan. Bali ito ang rescue ni Baitan na sumama kami. Buong team kasi medyo unlaki ng area. Ang gagawin namin dito ay search and rescue mga kaibigan. So buong team kasama ang LA Turks, kasama yung bago si Bangis, Radio check po tayo. at kasama rin sila hello mic test sounds, mic test. Okay. Ito kanina yun. Attention all radio orders, please acknowledge according to your situation and status. Go ahead, Baitan. Copy, Baitan. Go ahead, LA Turks. Go ahead, Tala-tala. Cobra. LA. Okay, all clear. Nandito nga ang buong team at ang subject natin dito is lahat ng ahas na makikita ay kukunin at i-rescue natin bago natin ililipat ng lugar o i-relocate sa mga protected area. So ngayon, proceed na tayo. Hindi natin alam kung anong mga ma-encounter natin dito, pero sana may mahuli. Kasi may mga pagkakataon talagang kahit anong Doon, hindi ko tinanggap. Susunod daw sila iyan. Pwede, kahit saan ba yung pangawit dyan? Kang, Pangawit daw, Kang, interviewin nga kita, si Cobra King ako. Oo, kakilala ko po kita kasi nung naghuli kayo dinig, inano kayo ni Albaran, kayo nagtanong sa akin kung saan ang barangay, kaya nakilala kita doon sa ano. Kang, bago tayo mag-holding hands, ano po yung nakita nyo? Hindi ako nakakita ho, yung dalawang yun, dalawang yun, kasi ano yung mga tauhan po din. Boss, kayong dalawa, saglit lang ko. May tatanong lang ako. Ako kasi nag-aataka, ako nagbababa kasi ng niyog dito. So wala kayong kinalaman, Wala, yung dalawang yun, mga tao dito talaga, yun ang mga nakakuha. Ng nakakita. Ng mga pinagbalatan. Mga kaibigan, tatanungin ko lang kayo saglit. Kasi kayo daw ang tinuturo nitong si Tatang na nakakita. Opo. Ano po nakita nyo? Pinaglunan po na. Kay kuya, ano na po? Ang laki na po po. Patingin nga. Kuya, Kuya, asan yung pinaglunuhan? yung Binigay po namin sa kanila. Nandito po. Yung pinagbinuhan. Naiwan. Sa tingin nyo, anong klaseng ahas yung hanapin natin? Cobra. King Cobra. Kasi po yung maliit dito. Maliit na doon. So nakita nyo yung ahas mismo? Hindi po, yung pinagbalatan lang. Pinagbalatan lang. Mga kaibigan, ipaliliwanag ko lang po yung King Cobra ay parasited mostly. Kaya habang kami nag-uumpukan dito, malamang na nakatingin na siya. Maari siyang pumuesto sa taas, pwede rin siyang pumuesto sa baba. Higit sa lahat, isa siyang snake eater, mga kaibigan. At isa sa mga kahinaan ng King Cobra, masyado siyang mauuhawin. Oops! Hindi lang siya mauuhawin, gusto niya malinis na tubig ang iniinom. So, nung pinagbalatan na yun, malapit sa tubig, nakita niyo, hindi? Bakod po. Sa mismong bakod. So, Nung nag-aalis po kami ng cycling wire po. so malamang na meron siyang point of entry kasi isolated yung lugar niyo. So hanapin namin siya mga kaibigan sa mga gilid ng bakod. Yung ibang tropa naman, hahanapin nila sa gitna mismo kung saan may mga niyog.
Kasi minsan nasa taas ng nyug yun eh. Kasi kumakain siya ng snake, yung paradise snake, kinakain din niya yun. Snake eater nga pala ang ano, Ophiophagus-hana. Watch and learn. Garo ho. May bahay pala doon? Apo. Marami? Konti lang. May nakikita ba kayo mga ahas doon? Silaw yan. May nakikita kayo mga ahas? Opo. Anong ahas? Parang hindi ano dumubol. Mga maliliit lang naman po. Gano'ng kaliliit? Ganito ko lang ang ganyan. Oo, pero makamandag. Ha? Makamandag. Wala. Yung nakita yung balat, yung malaki. Ay, gagaganto ko lang yun. Hindi, yung cobra daw. Nandiyan yung pala tayo, sobrang laki. Nakikuya na yata. Hindi, wala ko. Hirap ka naman. Sa bahay. Bahay nung legit. Naghanap kami. Pero habitat na to mga kaibigan eh. Gusto kong, mas nag-challenge akong maghanap ng ahas sa ano eh. Sa may bahay eh, rescue eh. Hunting na to eh. Hunting to eh. Ayun. So mga kaibigan, napaka-imposible ano eh. Sabihin mo, huli natin yung mga ahas dito. Kasi ano to eh, habitat nila to, dito sila tumitira mga kaibigan. Ito siguro yung biniba nila Eloy. Ay, ako. Ano kaya tayo sa may mga bahay? Sa taas may yung ano. Ayan guys, may nakita na dito. Ito, nasa butas. O di huliin nyo na. Ingat lang. Mga kaibigan, itong malaking area na to pinaikutan ng mga Cobra team na may mga escort na mga worker nila at saka barangay. So ayan, under ano sila, under search and rescue operation. Yun yung mga bahay. Ayan, may mga bahay kasi eh. Ayan o, nakikita nyo. Although may nakikita pumapasok daw doon, pinapatay, eh wag na natin paabutin sa ganon. Kaya ang gagawin natin dito, pagkatapos natin manghuli, kakandak tayo ng snake awareness sa kanila. Kailangan iwasan natin yung misencounter kasi di ba minsan may mga pagkakataon po na ano, ang tagal-tagal na ninyo sa lugar, marami kayo nakikitang ahas, wala namang recorded ng snake bite. Bakit ganon? Samantalang snake infested ng snake yung area, walang snake bite incident kahit isa. So magtataka tayo, walang snake bite incident kahit isa, pero ang daming napapatay na snake. Parang medyo ano, medyo napapaisip tayo. Sino yung nanganganib ang buhay, tao ba o ahas? So tara. May katsa tayo. Abo ako. Para lang tayong namamasyal mga kaibigan. Kasi naghahanap ako ng mga ganun. Ito. Ganun. Mga pinumugaran. Naka full battery dito tayo ah.
Oh, may narinig ako. Meron! Tama na rin. Tama na. Saan? Saan? Mali yung nilalabas. Malayo. Ako tayo isa mga kaibigan. Asan yung katsa? Wala. Hiningal ako ha. Oops! Mga kaibigan, muntik na naman ako madali. Okay. Laki ah. One. 1-0. Magandang araw sa'yo. Paano masasabi mo? Nakakuha namin yung isang cobra dito ang pakalat-kalat. Nahigi po yun. Kasi po, nakatakot po kasi. Lagi po kami nadaan dito. Ano masasabi mo dyan sa papayang hawak mo? Sarap ba yan? Kami. Pinakuha lang mo sa akin. Binahingi po. O di, paano yan? Kukuha mo rin ako. Apo, kami na po. Babalik po ako. Joke lang! Sige tol. Thank you. Bye-bye. Di po, lahat po. Wala ka ba sa shoutout? Yung mananahi mo. Ito si short niya oh. Biloko ka lang pala ni Kuya Bay, sabi nandun yung susi. Binalikan ko. Ha? Binalikan mo ba? Kaya pala nakalak. Binalikan daw. Doon sa may ano, tambakan ng bunot. Tulungan niyo ako kayo. Sabaw. Sa may tambakan ng bunot. Yung cobra. Aray. Ang purol naman ito. Mamaya na. Hindi mo nakita. Lumabas dun sa may ano. Sinungkal naming bunot. Yung ganun. Itak na ito. Yung parang gano'n. Yung parang ganun. Oh, balita. Anong update? Gahanap pa rin kami. Pero may mga longgaan doon. Wala lang yung ahas. Mga kaibigan. Tara magbuko tayo. Buko ba? O ano? Baka doon. Kuya. Kaya dito kayo nakatira? Malapit lang dito ang bahay niyo. Solidad po ako. Ah, Soledad. Oh. Purok 7 po. Sa ano mo pala si Prince? Santa Maria po ata po yun. Eh, anong... San Gregorio po ito. Ah, ito. Purok 3 po. Tapos ang inuwi mo. Solidad po. Sa Taga doon si Prince, Santa Maria kami. Purok 7 po ako. Sa may school. Sa may subdivision po ang active. Ah, sige. Bali dito, andito ka araw-araw. Apo, maintenance po. May nakikita ka dito ng ano, ikaw yung nakakita. Hindi po, yung isa kong kasama si Kuya Sam. Ako hindi pa po nakakita, biyain po. Blaan. Doon po sa may bahay. Araw-araw ka dito. Opo. Linis po. Kahit linggo, Ang day off ko po yung Merkules. rotation kayo. Apo. Hindi. Kasunod po kami ng off ng kasama kong isa. Tumbok! Oh, sige. Sige. Ano to ah? Bakit tumaltik to? Mag-outro ka na kaya. Mag-outro ka na pa. Ha? Mag-outro ka na.
Hindi ka paano mag-outro, mamaya na outro pag bigyan mo ko ng tubig, ng inumin kong tubig, ng sabaw. Ayun yan po mga kaibigan. Ikaw na Ayan po mga kaibigan at inuhaw nga po tayo. At sa sobrang lawak po nito talaga nga. Imagine 160,000 square meter. Mark, may ako inumin, Mark. Wow, inom muna. Inumin ko, inumin. So mga kaibigan, may nahuli si Baitan. Ayan, nakita nyo, nahuli niya yung King Cobra. Nakita lang nyo yun sa bodega. Malaki kasi itong area. Kaya nagkalat kami dito. Kasama, ang nakakita dun sa King Cobra ay yung mismong trabahador po nila. Yung naka-ninja. Ayun. Boss, ang dito. Siya po yung nakakita, no? Ikaw nakakita? Paano nangyari? Kwento mo. Yung pinagbalatan lang po. Ha? Pinagbalatan lang. po. Saan niyo po nakita? Doon po sa may kalagit na. Pagdating po namin ayun, nakakagalo na po. Inihila na yung kasi umakit po sa bubong. Tapos? Yun, yung umakit po ng ang laki. Malaking kubra. Di ko po na sigurado. Sana yun na po, yun na kita namin pinagbalatan. Sana po yun na. Kasi pinagbalakan. Binigay ko po sa kanila kahapon. So ikaw compare natin. Yun nga. Pero malamang ngayon na. Kasi mga kaibigan na nagiging dala-dalawa ngayon ng mga King Cobra at nagpaparami na sila. Nagpaparami na sila. Okay. Paalam ka na pa. Alam. Kakain na po kami. Pagkatapos namin kumain, aalis na kami at meron pa kami project Unisan. Ayun no.